Pala tayo ni Jonas. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na Narito na. ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang talakayang pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida ang magsasaka, mangingisda at pati na rin yung ating mga kababayang gustong mapabilang sa ating tinatanging sektor ng agrikultura. ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po yung lingkod, James Erhino. At ako naman po, si Chika Gitla, mula sa Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Siyempre, Ate Chi, tayo ay napapakinggan sa tulong ng ating party radio stations, 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondoc Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Laguna Infanta, at 96.7 FM Destiny Radio. Yes, JV, napapanood din tayo ng live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, Ate Chi, magandang umaga. Yan, magandang umaga din, JV. Hinga tayo ng konti. Hinga muna. Hinga. Kasi talagang dun sa ating first episode, kung mapapansin ng ating mga taga-subaybay, ang ating host natin for the program ay ang ating kasamahan na si Kuya Bogs at si Agri Dani. Yes. Oo. So, ngayong araw, Tayo muna. dalawa. No choice yung ating mga pero Yes. syempre kami naman po ay experience na rin sa ating ginagawa. At syempre, Ate Chi, alam ko, second program na i-host for this day. Tama, kasi sa atin pong mga taga-subaybay at sa mga nakikinig sa atin sa radyo at sa ating Facebook page, tayo po ay may isa pang programa, programa ng ating Pangulo at ng ating kalihim sa Department of Agriculture, at tinatawag po natin itong Sa Usapang pang-agrikultura. At itong Ate Chi ay ang kapartner natin dito, ang Presidential Communications Office, sa pamamagitan ng ating kapartner na radio stations na pinangungunahan ni Miss Mayet, ang radyo natin,
Radyo Pilipinas, Lucena. Yan. Araw-araw po yan, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Pero ngayon, JV, Focus muna tayo sa ating tinatanging programa ng Department of Agriculture Calabarzon, ang talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Katulad nga nung nakaraang episode natin na nakasama natin ang ating OIC Regional Executive Director Fidel Libao. Kumbaga, itatampok din natin yung isa sa mga programa natin, Ate Chi, pati na rin yung ating isa sa mga inspirasyon natin na magsasaka mula sa Batangas. At ano pa ba, Ate Chi, ang aabangan ng ating mga taga-subaybay? syempre meron din tayong itatampok na agri-product. Ayan, abangan nila mamaya kung ano yan at baka gusto nilang makabili mamaya. At syempre ang ating kasama na si Agri Dani ay maghahatid sa atin ng isa na namang butil ng impormasyon. Kaya Ate Chi, kumbaga nabanggit mo yung ating balitang sakahan. At kahapon maibalita ko lamang, kumbaga naidaos din natin ang ating isa sa mga big programs na naman ng ating kagawa, yung ating kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito din ay in partnership with the Presidential Communication Office at sa tulong ng atin or sa pangunguna ng ating OIC Regional Executive Director ay naibida ulit yung ating accomplishments, milestone achievement, tsaka small wins and progress ng ating ahensya, Ate Chi. At ito ay sa buong Pilipinas, JV, sa buong Pilipinas po ay itinampok ang atin pong kagawaran ang Department of Agriculture ng sabay-sabay kahapon. Yan, syempre, batiin natin, Ate Chi, ang ating mga kasama dito sa ating sa Calamba City, Laguna na tumutulong at nag-a-assist sa atin para sa mas smooth flow ng ating program. So, binabati natin si Angelo Tasico, si Boss Jonas Palma, si Betty Perez, at syempre yung ating pilot, Ate Chi, si Kuya Raymond David. Ayun, syempre, magkakasama tayo kanina pang umaga, no? Kaya naman ngayon buong isang oras ay tulong-tulong po tayo na magkakasama tayo para po ipahatid ang ating nga pong mga impormasyon at mga balita tungkol dito sa ating mga kaganapan dito sa ating DA Calabarzon. At yan, Ate Chi, meron tayo ngayon, sa kasalukuyan, meron tayong 17 viewers at napakalaki na. Mamaya 5,000 na to. Yes! At yan, syempre, binabati natin yung ating mga naka-view sa atin, si Miss Eileen Gutierrez na syempre ito'y kasamahan din natin sa Department of Agriculture. Andyan din si Ma'am Duday de Chavez. At syempre, binabati natin yung ating kasama pa, si Kuya Alex Bongko. Ayan. Baka may mga gusto kong batiin, Ate Chi. Oo, magandang umaga sa inyo dyan sa atin sa Lipa City, Batangas. Siyempre sa lahat ng ating mga kaopisina dyan sa Lipa, magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po, busy na po tayong lahat ngayong araw, kalaghatian na ng linggo, At talagang alam ko na marami pang magaganap sa 2 araw na natitira ngayong week dahil bukas magkakaroon tayo ng Mango Congress. At syempre yan ay papasinayaan din natin at makasama natin ang ating kalihim, DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Oo, kaya naman yung ating High Value Crops Development Program na namamahala sa ating Mango Congress ay abala na din ngayon pa lang. Yan ang isa sa mga aabangan pa ng ating mga stakeholders at mga taga-subaybay sa Facebook page. At upang pasiglahin pa, Ate Chi, ang ating umaga, ngayong bagong edisyon at espesyal na episode natin, tayo ay syempre, dadako tayo sa ating mga balita at ulat sa panahon. At ngayon nga, Ate Chi, ang mga nakalap natin dito sa Agri-panahon at Balita Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. Pagpupulong para sa pagpapaiting ng industriya ng kakao sa rehiyon, isinagawa ng DA Calabarzon. Angelo Tasico ang magbabalita. Nagsagawa ang Department of Agriculture for Calabarzon o DA for a High Value Crops Development Program ng Cacao Industry Stakeholders Consultation noong 13 hanggang 14 ng Hunyo sa Los Baños, Laguna. Dinaluhan ito ng 60 magkakakaw at kinatawa ng panlalawigan at lokal na pamahalaan kung saan layo ng aktibidad na may lahad ang kasalukuyang estado ng industriya ng kakao sa rehiyon kalakip ang konsultasyon kung paano ito mas mapapaunlad pa. Kabilang sa mga tinalakay dito ay ang lagay ng
taong produksyon ng kakao sa rehiyon mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, mga gabay sa pagkakaroon ng Philippine Cacao Quality Award o PCQA mula sa Department of Trade and Industry o DTI, angkop na pagmamanufaktura ng mga produkto mula sa Food and Drugs Authority o FDA, mga dapat isaalang-alang upang makatanggap ng mga proyektong intervention mula sa Regional Agricultural Engineering Division o RAED, mga oportunidad sa merkado at iba pa. Ayon kay Florencio Flores, leader ng samahan sa industriya ng kakao na pangkabuhayan ng Quezon o SICAP, malaking bagay na ang mga miyembro ng sektor ay hindi nahihiyang magbigay ng suwestyon sa aktibidad at handang magbigay ng proposal upang mas mapaigting ang pagtatanim ng kakao sa mas mahabang panahon. Pinangunahan ang mga usapin sa nasabing aktibidad ni na OIC RTD for Operations and Extension Engineer Redeliza Gruezo, Regional Cacao Focal Person Maria Ana Balmes, Agricultural Program Coordinating Officer para sa Laguna Ani Buko, iba pang kawani ng kagawaran. To si Angelo Tasico para sa Balitang Sakahan. 1.1 milyong halaga ng interbensyon ipinamahagi ng DA Calabarzon sa mga magsasaka sa Ginyangan, Quezon. Para sa balita, Danica Dalus. Ipinamahagi ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A ang mahigit 1 milyong halaga ng interbensyong pangsaka sa mga magsasaka ng palay at high-value crops sa bayan ng Ginyangan, Quezon noong ika-7 ng Hunyo. Binubuo ito na 126,750 halaga ng hybrid na binhing palay, 225,000 halaga ng biofertilizer mula sa rice program at 749,709 halaga ng solar-powered irrigation system o SPIS mula sa high-value crops development program. Ayon kay OIC RTD for Operations and Extension Engineer Redeliza Gruezo, sinisikap ng kagawaran na alalayan ang mga magsasaka sa malaking epekto ng El Nino. Kaya naman ang handog na suporta ay ang SPIS na patubig sa tulong ng sikat ng araw. Nanguna sa pamahagi sina OIC Regional Executive Director Fidel Libao at Engineer Gruezo, kasama sina Ginyangan Mayor Maria Mariaden Isaac at tanggapan ni Quezon Governor Helen Tan at Quezon 4th District Representative Kit Maika Attorney Mike Tan. Ito si Danica Dalus para sa Balitang Sakahan. Tatlong samahan ng mga magsasaka sa Quezon tumanggap ng 16.9 milyong halaga ng pasilidad mula sa DA Calabarzon. Ang magbabalita, Jonas Palma. Nagkakahalaga ng halos 17 milyong piso sa kabuuan ng Biosecured at Climate-Controlled Finisher Operation Facility na tinanggap ng tatlong samahan ng mga magsasaka sa Ginayangan, Quezon. Formal itong iginawad sa samahang bigkis magsasaka ng Barangay Trumpo, Kasaka Corn Farmers Association at samahan na aktibong kalalakihan at kababaihang magsasaka ng Barangay A. Mabini noong ika-7 ng Hunyo kasabay ng paglalagda ng Memorandum of Agreement. Sa ilalim pa rin ito ng patuloy na implementasyon ng programang Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE na naglalayong suportahan ng mga magsasaka sa pagbangon mula sa epekto ng African Swine Fever. Isang maikling programa at ribbon cutting ay sinagawa sa aktibidad na pinangunahan naman ni OIC Regional Executive Director Fidel Libao, Livestock Program Coordinator Dr. Jerome Quasay, Ginyangan Mayor Maria Mariden Isaac at tanggapan ni Quezon Governor Helen Tan at Quezon 4th District Representative Kit Mika Attorney Mike Tan, kasama ang iba pang kawani ng kagawaran at lokal na pamahalaan. Nagpasalamat si Fidel Pantoja Jr., Pangulo ng Samahan na Aktibong Kalalakihan at Kababaihang Magsasaka ng Barangay A. Mabini, sa ipinagkaloob na pasilidad na ipinangakong gagawin ng responsibilidad na siguruin ng pag-iingat dito lalo na pagdating sa kalinisan. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sakunamang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka, dito sa rehiyon ng Calabarzon. radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. Magandang araw mga ka-Agri. Ako nga pala si Agri Rain at narito ang ating ulat panahon para sa linggong ito, ika-18 hanggang sa ika-21 ng Hunyo, handog po sa inyo ng Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture or AMIA Program Calabarzon. Ayon sa pagtatayan ng panahon ng DOST Pag-asa, walang binabantayan na low pressure area o LPA at tropical cyclone o mga bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin ang mataas na chance ng mga isolated thunderstorms o pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa Calabarzon, pero pagdating ng tanghali ay maaari nating asahan na magiging mainit ang ating panahon.
Umiiral pa rin ang hanging habagat o southwest monsoon kung saan maaari nating asahan ang pag-ulan na magsisimula sa hapon hanggang gabi at posibleng hanggang madaling araw. Kaya lagi pa rin tayo maging handa para sa mga panangga laban dito. Para naman sa ating mga farm weather advisories, makakatulong ang mga pag-ulan sa pagpapatubig ng ating mga halamanan at paghahanda ng ating mga lupang taniman. Tiyakin natin na maayos ang ating mga pilapil at kanal upang maimbak ang mga tubig ulan na pwedeng gamitin sa mga susunod na araw na kakaunti ang ulan. Iwasan natin ang pag-spray ng mga pamatay peste lalo na sa pagsapit ng hapon. Ako po si Lorraine Motas, ang inyong ka-Agri-Rain mula sa AMIA program ng DARFO 48. Isang masaganang araw! TV naging tampok sa ating mga balita, balita. ang iba't ibang kumbaga magsasaka natin dito. Yan, meron tayong mga magmamais, magbababoy na talaga namang isa sa mga priority ng ating kagawaran. At syempre, tuloy-tuloy yung koordinasyon sa ating lokal na pamahalaan, panlalawigan man yan, or national agencies or national government. At makita natin na yung ating yung mga pangangailangan ng ating mga magsasaka ay patuloy nating naibibigay, hindi man kaagad, pero unti-unti at naangkop sa kanilang mga pangangailangan. Yan At talaga namang yung ating mga activities kasama din yung pagpupulong ng cacao industry para naman lagi tayong updated at ma-monitor ano na nga ba, kamusta ba ang kalagayan nitong ating iba't ibang actually na mga commodities. Kasi alam ko, Ate Chi, yan sa mga consultation meeting na nagaganap talaga namang nakafocus din yung pagpapabalangkas ng mga datos upang makita kung saan pa ba nagkukulang yung ating production at para mas maitaas at may align yung ating iba't ibang mga intervention sa kanila. Kumbaga align sabay upang mas malago. Yan, ate. Sakto swak. Yan. Para talagang mas mapakinabangan at mas makatulong sa ating mga magsasaka. Ayan, ganun din. Syempre, tinampok din ang ating agri-panahon. Ngayon, nararamdaman na natin talagang umuulan-ulan na, especially sa hapon. Kaya naman nagpapaalala palagi itong ating kasamang si Agri-Rain na ito pong kanya mga ibinibigay na impormasyon ang magiging gabay natin sa ating mga operasyon sa ating paglalagay ng abono, Yan, tama. pagtutubig, kung oras ba ng tama ba ang oras Yes, ate. paglabas natin para mag-apply nitong mga ito. Importante itong mga report ni Agri-Rain kasi alam natin officially natapos na yung El Nino at nasa La Niña na tayo na panahon at upang mas magabayan nga sila talagang patuloy lang kayong tumutok. Pero bago tayo magpatuloy, Ate Chi, nais nating batiin ang ating ilan pa sa mga viewers natin. Good morning din po sa ating viewer na si Ma'am Laika Ray Pardilla. Yan, Ate Chi. Ayan, ako nakita ko din dito. Magandang umaga mula naman sa radyo natin, Bondok Peninsula. Ayan, kaano din sila nakasubaybay sa atin. At si Angelo Tasico nakasama natin dito. Syempre, subaybay si Ma'am Beth. Sol Ortega. Magandang umaga din po, Ma'am Beth. At syempre, ayan, ang kasamahan natin mula sa ATI Calabarzon, si Miss Madel Haurige. Maraming salamat, Miss Madel, sa pag- Yan, Ate Chi. Ayan, sige po. So tayo po ay magpapatuloy ng ating programa at sa atin pong narinig at napanood na lagay ng panahon at mga balitang nakalap, yan po ang hatid sa atin ngayong araw dito sa Agri-Panahon at Balitang Sakahan. Manatili pong nakatutok dahil magbabalik pa ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang interbensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system?
Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ang organic livestock farming ay isang sistema ng produksyon ng livestock o paghahayupan na nagtataguyod ng paggamit ng organiko at biodegradable inputs mula sa ecosystem sa mga tuntunin ng animal nutrition, animal health, animal housing at breeding. Nakapokus ito sa pagpapalaki ng mga hayop sa ilalim ng forage-based system na sumusuporta sa biological cycles ng sistema ng sakahan. Sa sistemang ito, ang mga hayop ay hinahayaang mamuhay ng normal at nakaayon sa kanilang pangangailangan. Kakibat nito ang pagkakaroon ng loose housing system upang magkaroon sila ng sapat na espasyo sa kanilang tinitirahan at kalayaang makapunta sa labas. Hindi katulad ng conventional agriculture kung saan ang mga ito ay nananatili lamang sa loob ng kanilang tirahan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. At ito po ang ating segment na Programang Programang DA Best. Yan, Ate G, ito na naman ang programa natin o segment na Programang DA Best. Kung matatandaan ng ating mga taga-subaybay ko, Ate G, ang ating nakasama sa Programang DA Best natin live na live dito last week ay ang ating OIC Regional Executive Director at kumbaga na-share niya yung overview ng ating mga programa dito sa ating ahensya o kagawaran ng pagsasaka dito sa rehiyon, Calabarzon. At siya ang nag-open ng ating Season 8. Kumbaga isang tradisyon na siya dito sa ating TPNC. Ayan, at syempre ngayong araw, ang atin namang itatampok ay kung saan kabilang ang ating kasamahan na si Agri-Rain, ang naghahatid sa atin ng mga ulat panahon. Dito siya kabilang dito sa programang ito. Isa sa kanilang itinatampok ay ang pagbantay nga dito sa ating panahon. Oo, at Ate Chi, na kanina bago tayo mag-break or commercial ay ating na-share yung overview pa ng mga kahalagahan na tumutok tayo sa lagay ng panahon. At ito nga ang ating isang programa o tanggapan ng ating kagawaran ng pagsasaka dito sa Rehiyon Calabarzon. Nais nating ipakilala ang overview nito, ang Adaptation and Mitigation Initiatives for Agriculture. Ate Chi, yan ang aalamin natin kung ano ba yung mga aktibidad nila na para mas mas mapaglabanan natin yung ating mga hindi mapipigilan na sakuna, climate change effects at yung iba't iba pang peste o mga problema sa sakahan. At isi-share ito, Ate Chi, ng ating Planning, Monitoring and Evaluation Division Chief. Walang iba at ang ating AMIA focal person, Ate Chi. Walang iba kundi si Ma'am Miss Maria Ella Cecilia B. Obligado. So Mamela, ano ang presentasyon niyo po? Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Talakayang Pansakahan ng Calabarzon o TPNC. Ako po si Maria Ella Cecilia Borromeo Obligado, ang kasama niyo ngayon, ang PMED Chief po at ang AMIA Focal Person ng Kagawaran ng Pagsasaka, Calabarzon. Ngayon pong araw na to, iprepresenta ko po sa inyo ang Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture o ang tinatawag na AMIA. Ito po ay ang tugon ng Kagawaran
para po matulungan ang mga magsasaka at mga mangingisda para makaagapay sa nagbabagong panahon o ang tinatawag nating climate change. Ang Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture po ay ang tugon ng kagawaran para po matulungan ang ating mga magsasaka at mga mangingisda na makaagapay sa nagbabagong panahon o ang tinatawag na climate change. Ang gusto po ng ating programa ay makamit ang tinatawag na new agriculture o ang isang agrikultura na climate resilient, kung saan po ang ating mga magsasaka ay patuloy na magiging productive, patuloy pong makakapag-produce ng mga pagkain, magiging self-sufficient po tayo sa pagkain at higit sa lahat po, magkakaroon po ng pagtaas ng income mula sa agrikultura. Ang Adaptation and Mitigation Initiatives po in Agriculture ay may 4 na mga proyekto o sub-program. Ang CRVA po, ang CRA, ang CIS at ang AMIA Create. Mamaya po, samahan ninyo ako para po malaman kung ano-ano po ba itong mga proyektong ito. Bago po ang lahat, hayaan niyo pong talakayin ko ang AMIA Development Pathway amidst climate change. O ibig sabihin, ano po ba ang tatakbuhin ng isang village o ang isang nayon kung saan pumasok po ang programa ng AMIA. Unang-una po, kapag po phase 1 na, ito po yung tinatawag na initiation at CRA trials na phase, nagsisimula na po nating organisahin ang mga AMIA villages kung saan po magagawa po tayo ng pagpro-profile sa mga magsasaka at ganoon din po ang pagkakaroon ng testing ng mga climate resilient agriculture practices para po malaman natin kung ano pong mga klaseng pananim, kung anong klaseng mga agricultural practices, kung ano pong mga klaseng sistema ang pwede nilang gamitin sa agrikultura para po masigurado na malaki ang kanilang kita at the same time po, hindi po sila nawawalan ng kita sa buong taon. Ganon din po, tinitingnan po natin kung anong mga marketing strategy ang pwede nating i-adapt para po patuloy na magtuloy-tuloy po ang kita ng mga magsasaka. Ang ikalawang phase po ay ang tinatawag nating testing and practicing CRA technologies. Mula po doon sa pagsisiyasat na ginawa po sa phase 1, pupunta na po tayo sa phase 2 kung saan po ang mga AMIA villages po natin ay gagamitin na yung mga nakitang teknolohiya. Bibigyan po sila ng mga production support, bibigyan po sila ng training para po matulungan po silang magkaroon ng maraming pinagkukuhanan ng kanilang income. Ang amin pong pagtatasa dito ay dapat po mayroon pong 25% increase to sa kanilang production at the same time po 50% increase naman doon sa kanilang kinikita. Meron pong mga common service facilities na binibigay ang Department of Agriculture dito. Katulad po halimbawa ng mga processing facilities, ng mga greenhouse, ng mga multiplier farms kung saan po ang inaasahan sa mga magsasakang natulungan ay magkakaroon po sila ng magandang kita mula po sa livelihood na kanilang napili. Pagdating naman po ng phase 3 ang tinatawag nating AMIA Create. Dahil po gumagamit na sila ng mga teknolohiya at mga practices na akma po para sa kanilang pagkita at sa pagpapadami ng produksyon, dito na po ikinakasay yung pagkakaroon po nila ng mga matatag na negosyo. Kung saan po bukod sa pagkakaroon ng iba-ibang pinagkukunan ng kabuhayan, inaasahan po na magkakaroon na po ng 100% increase sa income. So, yung basis po natin dito, dapat mula nung pumasok si AMIA, pagdating po ng phase 3, dapat po naka-increase na po ng 100% ang kanilang kita. At isa pa po, dito rin inaasahan po natin na dapat konti na lang yung assistance ng Department of Agriculture, 50% na lang. At dapat po yung pong household na tinulungan ng AMIA ay dapat po naman ay wala na po sila sa poverty level. Kumbaga, sila po ay okay na po ang kanilang mga kabuhayan, sila po ay hindi na nagugutom, and pagdating po naman ng phase 4, inaasahan na po na sustained AMIA Create. So, ibig sabihin nito, lalabas na po talaga si AMIA or even po yung mga suporta ng Department of Agriculture at inaasahan na sila po ay magiging isang matatag na hindi lang household, kundi isang village na matatag kung saan po lahat ng participants po ay
iba-iba ang pinagkukunan ng income, tapos nagpa-practice po sila ng diversified farming, ibig sabihin merong crops, merong livestock, pwede nga rin may fisheries, para po kung halimbawa magkakaroon ng damage yung isang pinagkukunan nila, meron pa po silang ibang mapagkukunan. Dapat din po part owners na sila ng Amiya Create. Kung tanda nyo po, yung sinabi ko kanina, meron po mga common facilities na ipaprovide po dito sa ating mga villages like processing facility. Dapat yung processing facility na yon kumikita din at dapat po part owners po yung mga magsasaka. Ang mga inputs po ay sinasubsidize na lamang after disaster at ang credit accessible na po sa kanila. At higit sa lahat na may maintain po natin na 100% po ng participating households natin ay above poverty threshold o wala na. Nabanggit ko kanina na merong iba-ibang sub-program po ang AMIA, katulad po ng Climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA. Ito po ay isang proyekto kung saan nakipag-partner po kami sa South Luzon State University at saka Cavite State University para po gawin po yung assessment ng vulnerability at saka po ng suitability ng mga komunidad. Base nga po sa pag-aaral ng dalawang universidad na ito po yung lumabas na nakagawa po tayo ng mga climate risk vulnerability maps. Ito pong mga mapang ito po ay pwedeng maging guide ng ating mga planners ng local government units at yan din po ng mga Department of Agriculture. Sa pamamagitan po ng CRVA po na ito, meron po tayong mga guide kung saan natin ilalagay yung project, ano po bang project yung karapat-dapat sa isang lugar at higit sa lahat po, ipapakita po kung ang mga importanteng commodities po, halimbawa pananim like palay, mais, bulay ay angkop pa dun sa isang lugar dahil nga po nagkakaroon na ng pagbabago ng panahon. Ito po yung pinakapaborito ng ating mga magsasaka at mangingisda, ang Climate Resilient Agriculture. Ito po yung sub-program ng AMIA kung saan po tinitingnan po natin ano po bang practices, ano po bang tanim, ano po bang klaseng agricultural production ang angkop sa isang lugar. So, katulad nga po dito sa lugar na ito, makikita na ang angkop pala sa lugar nila ay ang black pepper. So, kung ang AMIA po, pagpunta po doon, puro po mga seedlings ng black pepper ang pinamigay namin kasi po nakita namin na sa pagbibigay ng black pepper, makakapagtanim yung mga magsasaka at yung pong black pepper ay angkop doon sa kanilang lugar base po sa Climate Risk Vulnerability Assessment. Ayun po. So, ito po, we are proud to say po na 21 barangays na po sa 10 munisipyo sa Calabarzon ang napapasok ng AMIA. Dito po sa iba-ibang lugar na ito'y nakita namin sa Climate Risk Vulnerability Assessment ng mga lugar kung saan vulnerable po sila either sa bagyo o sa tagtuyo. Kaya po nung pagpasok ni AMIA, tumutulong po kami sa mga magsasaka na malaman kung paano ba sila magsusurvive sa climate change. Yung po yung tinatawag nating adaptation. So, ito po yung ilang climate resilient agricultural technologies and practices na nakita natin. Una, yung diversified farming. Yung matagal na naman po itong mga teknolohiya. Pero po ito ay nire-revive po natin or pinapaalala natin na farmer, kaani. O tingnan mo itong teknolohiyang ito'y babagay sa iyo at ito'y kikita dito. Diversified farming po katulad ng ang corn. Pagkatapos ng corn ay yung legumes naman o yung mga mani kung saan na-fertilize din po yung kanilang mga lupa. Intercropping po katulad ng banana at coconut, banana at peanut, yam at corn, coconut at vegetable, coconut at black pepper. Yung pong unang tatlo, yan po ay sikat na sikat sa Quezon. At yung dalawa naman po sa huli, yun naman po sikat sa Cavite. So makikita niyo under coconut, black pepper po yung itinatanim ng mga taga Cavite at taga Batangas. At doon po ngayon nakakakuha sila ng magandang kita. Ganon din po yung paggamit ng stress tolerant variety. Ito po ay pinakita ng Lopez Quezon. Nung makita po nila yung early maturing varieties po ng palay, sabi nila, ay, ito yung gusto namin kasi kapag early maturing, madali naming mailusot sa panahon kasi po sa kanila medyo kulang ng tubig. So, kaunting panahon lang po, bubungan ng kanilang palay, makakapag-harvest na po sila. Crop rotation din po, yung hindi yung palay, palagi na lang palay ang tanim. Kaya po ang lupa na nagiging acidic, ang lupa po
ay naiiga ang sustansya. Halimbawa po mais, naiiga yung sustansya ng lupa. Pwede po na after corn, tatanim sila ng mani. Inaano po nila yon, ginagawa nilang fertilizer para po ma-restore yung nutrition ng lupa. Ganon din po yung salt at yung agroforestry na teknolohiya. So ito po yung ilang mga pictures namin sa San Francisco, Quezon. Ang kanila pong priority commodity dito ay ang ube. Ang nakita po nila, nagtatanim muna po sila ng mais. Kapag ka po ilang panahon na, kapag ka malapit ng anihin yung mais, magtatanim naman sila ng ube. Bakit po ube? Para po laki ng ube at nag-vining na po siya or tumubo na po yung kanyang mga vines, umaakyat po yun doon sa natuyong mais, so nakaka-safe po sila doon sa trellising. And nakita po nila, mas malaki ang kita nila dito. Tapos lalagyan pa po nila ng mga baboy, kasi para naman po meron silang iba pang papagkukunan ng kita. Yan. Sunod po sa Ginyangan naman, dito po yung mga vegetables and napakagandang storya po ng Ginyangan. Kasi sa Ginyangan po, meron na po silang parang kontrata with the stable na market. Isang malaking fast food po ang kumukuha ng kanilang sili, kumukuha po ng iba pa nilang pananim. At yun po ay napupunta sa isang malaking fast food po. Hindi lang sa Maynila, hindi lang sa Calabarzon, kundi po yung fast food na makikita mo sa buong Pilipinas. Yan po yung gusto nating mangyari. Magkaroon po sila ng established market, magkaroon po sila ng established na partner para po alam na nila kung saan nila dadalhin yung kanilang paninda. At dito nga po, ito pong makikita nyo mga kababaihan na ito po ay nagmamarket po sila. So sila po yung marketeer ng organisasyon, yung pong mga farmers na nandun sa bukid, dinadala yung pinapakisuyo, ipadala sa kanila yung mga gulay na naproduce nila and then ibebenta po nila ito sa Lucena, kung saan po meron na po silang stall para po mas maganda po ang kita ng kanilang mga magsasaka. Ang sunod po, ito nga po yung sa Lopez, Quezon, yun na ikwento ko na. Marami pong palayan dyan, early maturing varieties po yung tinatanim nila para po sila ay mas mabilis makaani. Lulusot po after tag-ulan, may tubig, may sufficient po yung water at naliligtas din po sila sa malakas na bagyo kasi po maliit lang po yung panahon ng kanilang pagtatanim ng palay. Ang sunod po ay dito sa San Juan. Sa San Juan naman po, diversified farming din po ang kanilang pinuntahan. Bukod po sa pagtatanim ng palay, sila po ay nagproproduce rin ng mushroom. Mga kababaihan din po ang mga nandito. Ang kaswertihan po nila ay meron po silang ready market kung saan po yung mga turista po na nagpupunta sa kanilang mga beaches ay doon po nila dinadala yung kanilang mga fried mushroom, yung parang chichirya nila na mushroom kung saan nabebenta ng maganda. Ang AMIA po ay nag-provide dito ng isang mushroom house kung saan mas dami pa po nila yung kanilang produksyon. Ang isa po pong programa ng AMIA ay ang Climate Information Services. Under naman po dito sa Climate Information Services, nagbibigay po tayo ng 10-day weather forecast. Dito po sa 10-day weather forecast, sinasabi po kung anong panahon meron ng isang lugar sa susunod po na 10 araw. Kami po ay hindi gumawa ng sarili naming weather forecast. Ito po ay in partnership with Pag-asa. At ito sa 10-day weather forecast na ito, magaguidean po ang ating magsasaka tungkol po sa araw-araw po nilang gawain sa kanilang mga bukid. Kapag ka naman po merong malalakas na bagyo, nagbibigay po tayo ng special farm advisory para po naman maabisuhan ang mga farmers. Ang balita po rin ito ay hindi ginawa na AMIA, kundi po in collaboration with Pag-asa. Pag-asa po kinukuha namin yung report nila. Tapos lalapatan po natin ng kaukulang farm advisory base po sa taya o sa lagay ng crops na nandoon sa bukid po natin. Meron din po tayong ginagawang seasonal climate outlook. Dito naman po sa seasonal climate outlook, kung ano naman po yung taya ng panahon sa susunod na 6 na buwan. So ito naman po, start of the season, start of dry season, start of wet season. Nililikom po natin ang ating mga agricultural extension workers at nagpo-provide po tayo, nag-host po tayo ng isang meeting. Iniimbitahan po natin si Pag-asa para po si Pag-asa ay magdala ng balita tungkol sa papasok na season. Para rin po makapaghanda o dapat ba agahan ko yung pagtatanim ko? Dapat ba medyo magpalit ako kasi late pala yung dating ng ulan?
mga ganun pong impormasyon na kakalap ng ating agricultural extension workers. At ang AEWs naman natin, inaasahan nating magbabalita doon sa mga farmers at fisher folk na kanilang hinahawakan. Dito naman po sa slide dito, makikita ninyo ang Climate Information Service Climate Forum na ginagawa rin po ng AMIA. Dito po, inimbitahan natin ng Pag-asa para mag-share kung ano po ang tayaan naman ng klima sa susunod na 6 na buwan. Ginagawa natin ito kapag kasimula na ng dry season at saka simula ng wet season. Para naman po ma-advise ng ating magsasaka kung dapat na silang maagang magtanim o medyo magpalit sila ng pagtatanim based po sa availability ng tubig at ganoon din po kung ano po talaga ang taya ng klima. Sa Climate Resilient Agriculture Technology-Based Enterprise, ito po ang ika-4 na sub-project ng AMIA. Sa AMIA Create naman po, gusto po natin ng i-level up yung mga villages natin para po magkaroon ng enterprises. So, dito, binibigyan po natin sila ng shared service facility. Tapos, inaasahan po natin na ang shared service facility po na binigay ng Department of Agriculture ay ma-operate nila ng maayos at magbigay po sa kanila ng value addition doon sa mga crops na tinatanim nila, doon sa mga isdang kanilang hinuhuli, pinapalaki, at para na rin po sila magkaroon ng isang negosyo. Dito po makikita ninyo, meron po tayong 6 na mga munisipyo kung saan nagsisimula na po ang AMIA Create. Si General Emilio Aguinaldo sa Barangay Batasdao, meron po tayo dyan egg and pullet production. Atsara, ubi, banana chips, vegetables. Sa Nasugbu naman po nandiyan po yung marketing ng rice. Sa Emilio Aguinaldo po naman sa Bailen, nandiyan po yung coffee at black pepper. Sa San Juan yung mushroom, sa Ginyangan, native chicken and vegetables po. At sa San Francisco, nandiyan po yung ating yam o yung ating ube. Ito yung mga pictures ng kanilang produkto at processing facility. Yan naman yung sa Ginyangan, yung kanilang mga produksyon. Meron na rin silang mga processed goods na binebenta. Yan yung kanilang bulk marketing ng kanilang mga gulay. Andiyan din po yung sa San Juan, yung mushroom na binabanggit ko sa inyo. Sa Nasugbu, ayan po meron silang packaging ng kanilang palay na kanilang mini meal at ibinebenta. Ito yung favorite na chicken production sa Batasdao po. Yung nakikita nyong bahay ng mga manok at saka yung mga manok din po. Yan po ay pinagawa ng Department of Agriculture. Samantalang yung organization naman po, yung Batasdao, sila bumili na sila ng sarili nilang incubator. So dati itlog lang yung binibenta nila. Pero after nung itlog, nagbibenta na rin po sila ng sisiw. At yung kung ang itlog ay mabibili mo ng 10 piso o 15 peso hanggang 15 pesos, yung po namang kanilang sisiw ay nabibenta ng 50 hanggang 75 pesos. Yan. Ito po yung kanilang mga ubi, atsara, banana chips, vegetables sa General Emilio Aguinaldo din po. Yung kanilang kapeng baylen at kanilang pepper. Yan. So, gusto po natin magkaroon pa talaga yung AMIA villages po natin. Hindi lang po sila nagpo-produce ng pagkain, kundi po nagpa-process na rin po para po ma-access nila yung whole value chain po ng kanilang commodity. At ang mga farmers naman po ay magkaroon ng mas malaking kita kumpara sa kinikita nila sa pamamagitan ng pagtatanim lamang. So, ito ang mga karakteristik ng AMIA. Una, community level climate resilient agri-fisheries technologies. Tinitingnan natin, sinisiyasat muna bago magsimula. Tapos pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa weather at climate. Tapos po yung merong computer-aided decision making kasi yung climate risk vulnerability assessment po, yan po ay mga digital na mapa at saka po mga information po na nagawa po sa pamamagitan ng digital agriculture. Tapos dapat po may link sa market, tapos may training din po on disaster risk reduction at saka climate change adaptation. Tapos dapat merong easy access sa credit at affordable na insurance. As ways forward, mga panghuling salita po namin, totoo po ang climate change at ito po ay nararamdaman na natin. So tayo po ay dapat magtulong-tulong, hindi lamang po ang magsasaka, hindi lang po mga mangingisda, ang bahala
kundi po pati po ang Department of Agriculture at saka ang local government units po ay kasama ninyo para po matulungan po namin kayo sa inyong ginagawang pagproduce ng pagkain para po sa mga tao at dito sa Pilipinas at dito sa Calabarzon. So, create food sufficiency, reduce poverty, and address climate change. Yan po yung aming slogan para po matandaan niyo po kami. Kami po'y kasama ninyo para po maibsan po natin ang epekto ng climate change sa inyong sakahan at sa inyong kabuhayan natin. Ito po ang seasonal, ibabahagi ko na rin po yung konti. Yung seasonal climate outlook, ano po bang may expect ninyo sa June to November 2024? Kunin ko na po ang oportunidad na ito. Una po, humihina na po ang ating El Nino. So, nandiyan na po yung pag-ulan. At nagsisimula na po ang ating La Nina Watch. Ito naman po ay yung pagdating ng mas madaming tubig kumpara sa ating inaasahan. So, nagkakaroon na po tayo ng transition. May 69% po na posibilidad na magkaroon po ng La Nina ng July, August at September ngayong panahong ito. So, ano po nga asahan natin? Sa June, maaaring magkaroon ng 1 hanggang 2 bagyo. Sa July, 2 hanggang 3. Sa Agosto, 2 hanggang 3. Sa September po, 2 hanggang 3. Sa October, 2 hanggang 3. At sa November po ay 1 hanggang 2. So, makikita nyo, ito yung karaniwang track ng bagyo sa Pilipinas. So, pagdating po ng June at saka July, karaniwan po dito dumadaan ang bagyo sa Calabarzon. Pagdating ng August, medyo mataas po yan sa norte po, karaniwang tumatama. Sa September, ganun din po, nadadaanan din po ang Calabarzon. October, ayan, napapadamay na po ang Mimaropa at ang Bicol. November po, bumababa papuntang Visayas at Mindanao, pero nadadaanan pa rin po ang Luzon, South Luzon and North Luzon. Pagdating po sa December, makikita ninyo na merong mga umiiwas na ng Pilipinas, hindi totally pumapasok sa Pilipinas, hindi tumatama sa dagat, pero makikita din nyo po na ang track ng bagyo ay medyo mas marami sa baba, nandoon sa Visayas, sa Bicol, at nahahagip din po ang ating rehiyon, ang Calabarzon. So ito po, makikita nyo ang dami ng araw na tuyo at walang ulan. Hindi ko na po yan iisa-isahin. Meron din pong forecast ng mga ranges ng temperature. Yan. So makikita po natin ang outlook. Base po sa advisory ng Pag-asa, pagdating po ng June, yung western side o kanlurang bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas at Rizal ay below normal ang tubig. Samantalang pagdating po ng July, halos kalahati na po ay below normal sa mga probinsya po natin, maliban sa Quezon. Pagdating po naman ng August at September, dumadami na po yung near normal. Pagdating po ng October, November, ang forecast po ni Pag-asa, lalo na po sa parting October, ay above normal po, karaniwan ng Rizal at saka po ng Quezon. Sa November naman po, yung December, sa November naman po yung Batangas, Quezon at Laguna lang halos ang merong near normal. Yung pong mga matataas na lugar katulad ng Cavite, Rizal, matataas, ibig sabihin nasa taas ng mapa, Cavite, Rizal at Quezon, yung eastern side ng Quezon ay merong above normal po. Pero yung kagandahan naman po, yung ito pong Polillo Group of Islands o tinatawag nating Pogi ay meron naman pong near normal na rainfall outlook. Yan. Di ko na isa-isahin po, may forecast rainfall po tayo. Ito yung regional seasonal climate outlook natin. And para po makita nyo pa or matitigan ang report na i-share ko po sa inyo, paki-visit naman po yung aming Facebook page.
ang Amiya Calabarzon, facebook.com/amiya.4a. So makikita niyo po dito yung ating mga yung current na forecast. Meron din po ditong 10-day weather advisory para po sa mga ilang munisipyo ng Calabarzon. So doon na lamang po at sana po ay na-share ko po sa inyo kung ano po ang aming mga programa at proyekto para po sa inyong mga magsasaka at mga mangingisda ng Calabarzon. So, mga kaani, nagpapasalamat po ako at ako po ay inyong sinamahan ngayong broadcasting na ito. At sana po hindi lang kayo maging mga kaani, maging kaamiya din po kayo o mga farmers na resilient sa climate change. Ibig sabihin, mas matatag, mas malaki ang produksyon at mas malaki ang ani para sa ating mga consumer at para rin po sa mga tao dito sa Calabarzon at maging sa ibang rehiyon. Maraming salamat po. Muli po, Ella Obligado, Amiya Focal Person ng Kagawaran ng Pagsasaka, Calabarzon. At yan nga po ang programang DABS Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture na hatid ng ating PMED Division Chief at ang ating Amiya Vocal Person, Ma'am Maria Ella Cecilia B. Obligado. Ayan, JV, tandaan po natin ang bisyon na binanggit ni Ma'am Ella kanina. New agriculture is climate resilient agriculture. Yan talaga nga, ito ang Amiya program ay nagpapakita talaga na kahit existing na yung ating mga challenges, effects ng climate change sa ating mga kababayan o mga stakeholders ng ating mga magsasaka, meron tayong programa at policy upang ating masuportahan pa rin yung ating mga magsasaka. Kitang-kita natin, at the moment, meron na tayong 21 Amiya villages kung saan natulungan sila na ma-identify kung ano ba yung mga pwedeng crops na pwedeng itanim. Kahit na tumama man kung anong kalamidad, meron pa rin produksyon at sigurado ang oportunidad pa rin para kumita sila. Oo, importante din yan yung mga pagsasanay na binibigay para ihanda talaga sila, no? Hindi mabigla, handang-handa na humarap sa kahit anumang kalamidad dahil equipped na sila. Yes, Ate Chi, talagang nakita natin na na-discuss din ni Ma'am Ella na bukod doon sa pagbisita, pag-assess ng mga iba't ibang crops na pwede nilang maitanim o yung mai-produce ng ating mga magsasaka, nakikita natin na hindi lang doon yung suporta, aabot din dyan sa mga pagsasanay nga na nabanggit mo, pati na rin yung sa market, kumbaga market-related na assistance. Oo, simula sa pagsasanay, sa production, hanggang market, kompleto sa Ricardo. Kumbaga, ito na ang Amiya na panangga sa iba't ibang challenges ng ating mga kamagsasaka. At syempre, Ate Ichi, tulungan din natin si Ma'am Ella na kumbaga i-emphasize na tulungan din na i-follow at i-like yung kanilang Facebook page, Amiya Calabarzon. Amiya Calabarzon, ayan. Siguro sila Miss Rain, sina Agri Rain ay nakatutok din sa atin ngayong umaga, at sila, syempre, yung mga kasama ni Ma'am Ella sa Planning, Monitoring and Evaluation Division at syempre sa Amiya program. Nakita ko din, Ate Chi, ang ating Rice Program Coordinator ay nakatutok din. Hello po, Ma'am Chris o Marie Chris Ite. At yan, Ate Chi, hindi lang yan at marami pa kayong dapat abangan at matutunan, kaya manatiling nakatutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Mahalagang isaalang-alang ang mga alituntunin sa pagsisiguro ng kalinisan ng isang farm para sa proteksyon ng tao, hayop at halaman. Ito ang layunin ng biosecurity. Ang farm biosecurity ay implementasyon ng mga hakbang at kasanayan para mabawasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit sa isang farm. Ito ay binubuo ng 3 elemento: segregation o paglalagay at pag-maintain sa mga barrier o mga harang para malimitahan ang pagkalat ng sakit; cleaning o paglilinis sa mga materyales na ginagamit sa loob ng farm; at disinfection o pagpuksa sa pathogen sa mga materyales na nalinis na. Ang pag-improve ng biosecurity ay nakadepende sa paghahayupan, sa lokasyon ng farm at sa socio-economic na kondisyon ng magsasaka at iba pang stakeholders. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program.
Alam niyo ba na ang mais ay pangalawa sa pinaka-importanting crop sa Pilipinas? Bukod sa ito ay staple food ng 20% ng mga Pilipino. Ito rin ang ginagamit na feed para sa iba pang industriya katulad ng livestock at poultry o manukan. Ngunit ang malaking pang-convert sa lupa upang gawing tirahan ng mga residente at maiangkop sa iba pang industriya ay lubhang nakakaapekto sa produksyon ng mais. Kaya naman nakikiisa ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa paglutas ng krisis na ito sa pamamagitan ng pananaliksik o Community-Based Participatory Action Research o CIPAR. Sa ganitong paraan na ipapamahagi sa mga magsasaka sa isang komunidad ang iba't ibang pamamaraan ng produksyon at ilang mga magagamit na teknolohiya na makatutulong sa masaganang ani ng mais. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo. Mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. JV, Yes, ate. tanong ako sa'yo. Ano ba yan? Baka naman mahirapan ako niyan. Hindi, madali lang to. Sige. Ano ba ang paborito mong prutas? Prutas. Mangga yung isang paborito. Mangga, bakit kaya mangga? Tama kasi Mango Congress na natin ngayon June 20 to 21 o Thursday, Friday. Ayan. So, Kaya siguro i-segue ko na dahil mangga. Yan, iniimbitahan natin yung ating mga taga-subaybay na sumabaybay din sa ating Facebook page ang DA Calabarzon para sa pagla-live o pag-i-air ng ating pagdaraos ng Mango Congress. simula bukas. Yan, magsisimula bukas, June 20 to 21 po ang ating Mango Congress. Ayan, kung mangga ang iyong paborito, ako naman ay Ano? pinya. Yan, tama-tama Ate G. At meron... Bakit pinya? Bakit pinya? Sige. Paborito ko rin ang mangga kasi pareho silang yellow. Yellow, paboritong kulay ni Ate G. Dilaw. Pero tama-tama, ang dilaw o yellow, yan, tama, pinya nga yun. At ang pinya nga Ate G ay meron din tayong pinya sa isa sa mga isla natin dito sa Calabarzon, ang Panukulan, Quezon. At ito nga ang... Pinya Bites. Yan. Yung Pinya Bites, JV, ay produkto ng pagsasanay nila nung February. Ito na yung kinalabasan ng kanilang naging training. At ginagawa nila, nagpoproseso sila ng pagpapatuyo ng ating prutas na pinya, pero napapanatili yung sustansya. Kaya naman masarap. Tapos, alternative din ito sa mga Yes, ate. matatamis na pagkain. At pwede po itong gamitin bilang dessert. Okay, pwede din siyang, kung meron tayong mga okasyon, pwedeng giveaway, ganyan. Yes, ate. Token. At pwedeng birthday gift, JV. Kasi Ayun, no? naman, ang aking pong kasama na si JV ay nagse-celebrate ng kanya pong kaarawan ngayong araw. Kaya happy Ayun, no? birthday. Naihabol. Maraming salamat at kinagagala ko na makasama kayo. Ngayon ay walang birthday kasi meron tayong airing ng talakayang pangsakahan ng Calabarzon. ayan. At yan, syempre, salamat din sa ating mga bumati sa aking kaarawan. Yan. Pagpatuloy tayo, hindi pa tapos ang programa. So, ayan nga po, ang Pinya Bites ng Panukulan Multi-Sectoral Fishers and Farmer Association. At nabanggit mo yung mga quality ng Pinya Bites. At maswerte ako na natikman ko siya personally sa Tagaytay City nung nagkaroon o naidaos yung ating pinakauna o kauna-unahang pineapple industry stakeholders consultation meeting. Ba't parang hindi mo kami pinasalubungan niya? Ayun nga ang problema. Naubos na kagad sa sobrang Ayun, sarap. sobrang Kaya naman sa lahat ng mga gusto o interesado ang ating Pinya Bites ay nagkakahalaga lamang po ng 140 pesos per 100 grams. At sila po ay pwedeng makontak sa numerong 0939-104 o 104-8329. Ulitin po natin, 0939-104-8329. Ayan. Sige po, bili na po tayo. Pwede natin yung, sabi ko nga, pa-birthday. Yan o, salamat. Pwede na kayong umorder para abot pa sa birthday ko. At yan ang produkto, Ate Chi, na Pinya Bites ng Panukulan Multi-Sectoral Fishers and Farmer Association. Kaya ano bang hinihintay nyo mga ka-agri? Bili na!
Abonong mataas ang ani na hindi masakit sa bulsa? Mag-abonong swak na. Maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat ektarya. Nakatipid ka na, palay mo'y alaga pa. Kaya mag-abonong swak na. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Millrise Text Center 0917-111-7423. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kayo pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito po ang segment natin na Agristorya. Kaya halina at pakinggan ng Agristorya ng ating kasamang magpapalay mula sa San Juan, Batangas, si Sir Fernando Mindanao. Binalik ng panahon ang loob patungo sa pagpapalay si Fernando Mindanao. Kaya naman nagpatuloy at ngayon ay isa na sa mga huwarang magsasaka sa San Juan, Batangas na nagtatanim ng palay. Partikular ang isinusulong na hybrid na palay. Ako nag-umpisa sa pagpapalay noong 1987 dahil lang po sa nang una po wala pong magsaka sa akin sa aming bukid dahil ng siyempre mga kapatid ko po may mga kanya-kanyang trabaho. Ako po dati may trabaho sa Maynila ngayon. Parang ako naka-4 na taon wala naman halos pinagbago ang buhay ko doon. E di nung umuwi po ako dito noong 1987 nung po nag-umpisa ako magbukid. At ang una po noon napakahirap dahil wala akong puhunan. Kumbaga pahiram-hiram pala ang doon sa mga kapatid ko sa akin para lang po mabungkal at mararamatam niya ng bukid. Umpisa po noon hanggang sa ngayon dire-diretso talaga akong pagbubukid dahil noon po talaga nag-umpisa ako sa walang-wala pero ngayon po naman utay-utay din ako nakakabili ng mga kagamitan sa bukid. Tulad po ng traktor, tracer, at saka yan pong kalabaw. Pero hindi po biglaan yun. Naranasan ni Fernando ang magtanim ng marami, iba't iba at lumang variety ng mga palay. Tamang tuklas lamang upang tuloy-tuloy ang produksyon at ang pagkita para sa pinapangarap na kinabukasan para sa magulang at mga anak. Bagamat mahirap ang magbukid, may pangarap ako sa mga anak ko. Dahil nung ako na po, nung una ako nagsakay binata pa. Siyempre, para sa pamilya dahil binata ako. Pero nung ako mag-asawa noong 1993, lalo ko pong pinag-iiging pagbubukid dahil siyempre may pamilya na ako. Tapos nga po, yung utay-utay na lahat na gusto ko mabili. Pero din po lahat galing sa pagsasaka. Nakabuo man ng magandang simula si Fernando sa pagpapalay, ay hindi maiwasan ang mga natural na sitwasyon na pinakasumusubok sa mga magsasaka. Dito sa aming lugar ang naranasan ko matinding pagsubok yung mga pagpanginaga ang bagyo na eksaktong kapasin ng aming palay ay siyempre may baha. Hindi naman namin makuha. Pero ako hindi pa rin sumuko dahil hindi naman laging may bagyo, hindi laging mayroong mga pangyayari. Bagamat nadaan yung mga pagsubok pero nalalampasan ko yun. Pag-iikot ng panahon, dadaan ng mga tag-araw doon na lang ako nabawi. Dahil sa aktibong pakikilahok ni Fernando sa mga paanyaya ng pagsasanay, katuwang ang Department of Agriculture ay unti-unti niyang nakilala ang kagawarang tumutulong sa kanya upang mas mapaunlad pa ang pagsasaka. Ang hindi ko malimutan doon na itulong ng DA, yung mga binhi. Sa tinagal-tagal po ng panahon ito, marami naman po akong natanggap na katulad po ng traktor na may kasama pong trailer yan at saka yung araro, suyod. At napakarami pang iba na naibigay sa akin na nakatulong sa pagsasaka. Mula sa suportang natanggap ni Fernando sa pagtatanim ng palay, ay nakapagpundar siya ng mga pangunahing pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. Kaya naman taas noon niyang ipinagmamalaki ang nag-iisang hanap buhay na nagdala sa kanya sa pinangarap na tagumpay, ang pagsasaka. Ako ay tuwan-tuwa dahil sabi ko nga, ay tagal ko sa Maynila din, wala ako naging
asensyador, pero dating sa bukid ay talagang sa ngayon po ay ako yung nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at yung binigay po sa akin trabaho bilang isang magsasaka. Kahit sabihin nilang magsasaka lang ay pero talagang ako po yung lubos pa rin nagpapasalamat. Dahil kung ano pong mayroon niya yun, ano pong nakikita niya, kung ano mga nabili ko, at ang mga anak ko napapagtapos ko, yun po inang dahil sa aking pagsasaka. Wala po iba akong trabaho. Buhat po noong 1987 hanggang sa ngayong 2024, ay yun po ang aking naging trabaho. Pasasalamat ang nais ipahatid ni Fernando sa mga masisipag na kawani ng kagawaran at lokal na pamahalaan. Ako po ay sobrang nagpapasalamat sa Department of Agriculture, sa Municipal Agriculture Office dito sa San Juan. Dahil po napakarami po nilang naitulong sa akin. Hindi ko po mararating ang ganito. Nakinagkatayaan po kung hindi po ako yung natulungan, hindi. Napakalaki po pasasalamat ko sa kanilang lahat. Muli po, maraming salamat po sa inyo. At yan po ang agri-storya ni Sir Fernando Mindanao mula sa San Juan, Batangas, ang ating featured magpapalay. Yan, Ate G, talagang alam naman natin kanya-kanya ng swerte ang ating bawat tao, tayo, kanya-kanya tayo ng swerte. At base nga sa agri-storya ni Sir Fernando, ang swerte ay natagpuan niya sa pagsasaka, partikular na nga dito sa pagpapalay. At hindi siya magsasaka lang, magsasaka ako. Yan. At yan din ang ating, kumbaga, alam natin, overtime na tayo, pero alam natin yan yung ating pinopromote ng kagawaran na magsasaka at hindi magsasaka lang. Tama, ayan. Ayan, sa ating mga nakasubaybay pa rin, alam ko pong hinahanap-hanap niyo siya. Ano po? Kaya naman ating makakasama si Agri Dani Para sa kanyang butil ng impormasyon. Bawat tanong, tutugunan sa Butil ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Panahon na naman ng tag-ulan. Alam nyo ba na mayroong isang uri o variety ng bigas na matatag sa ulan, malakas laban sa mga sakit at mabilis lumago? Ito ay ang hybrid rice variety. Ang mga hybrid rice varieties ay ang mga uri ng palay na produkto ng pagsasama ng dalawang magkaibang lahi ng palay. Kilala din ang mga hybrid rice varieties sa kanilang mas mataas na produksyon kaysa sa mga tradisyonal na uri ng palay. Ilan sa mga bentahe ng paggamit ng hybrid rice variety ay ang mga sumusunod. Una, mas mataas na produktibidad. Pangunahing layunin ng hybrid rice ay ang magkaroon ng mas mataas na ani. Ang mas mataas na produktibidad ay maaaring magdulot ng mas malaking kita para sa mga magsasaka. Pangalawa, madalas na mas mabilis sa paglago kaysa sa mga tradisyonal na uri. Ito ay nagreresulta sa mas mabilis na pag-aani at mas maiksi ang panahon ng pag-aalaga ng palayan. Ikatlo, malalaking bunga. Karaniwang may malalaki at mabibigat na bunga ang mga hybrid rice variety. Ito ay nagpapahiwatig ng mas mataas na potensyal sa ani. At panghuli, matatag na panani. Ang mga hybrid rice varieties ay maaaring mas matibay laban sa mga environmental stresses tulad ng matinding hangin o pagulan. Sana lahat matatag. Yung iba dyan, konting pagsubok lang, nanlalagas na agad. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa hybrid rice, magmensahe sa aming official Facebook page, DA Calabarzon. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Salamat sa ating Agri-Daldal, Agri-Dani. Kaya muli naman po tayo nagsalo-salo sa isang oras na hunta. May git pa. Yes, isang oras at mahigit. Naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan po muli ang ating mga susunod na talakayan tuwing araw ng Miyerkules sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At sabayang mapapakinggan sa ating partner radio stations, 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Radyo Natin Bonpen or Bondok Peninsula, Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre mapapanood po ang ating talakayang pangsaka ng Calabarzon sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Ayan. Ako po ay magpapaalam na muna sa atin pong programa ngayong araw. Ako po si Chika Gitla sa ngalan po ng ating
DA Calabarzon, OIC Regional Executive Director at ang ating mga RTDs at ang buong management po ng DA Calabarzon. At syempre, at ako naman po si James Erhino at sa bumubuo po ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay. Syempre, pagbigyan nyo ang kaarawan ko at may mga bumati, papasalamatan ko lang po si Miss Betty Perez, si Miss Eileen Gutierrez, Ma'am Sol Ortega, ang ating kapartner ang Amiya Calabarzon, Sir Fred Kalingasan mula sa Padre Garcia, Batangas at si Miss Elsie or Elsie Bobadilla mula sa APCO Cavite na kasamahan din natin niya. Maraming salamat po. Kaya naman natin, Chi, lagi tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.